Meron tayo ngayong pananim na gabi. Kaya naisip natin na tanim natin dito yung gabi. Napanood ko kasi dun sa YouTube ito palang San Fernando na dahon. Nagugulay pala ito. San Fernando dahon. Kaya naisip ko makapagtanim dito ng gabi. Tayo natin dito para pagkakarto kahit medyo kulang-kulang na kaunti ang lupa. Ayan. Tapos tanim tayo dito sa ating taniman dito medyo maraming bato rito. May mga kamatis na iwas tayo doon, may kamatis pala raw. Kamatis dito na natin tanim. Ang ganda ng lupa rito taba na para ba sa ikaw. Dahil pa rin nasibol na kamatis doon silalim. Yan, ito kasing mga gabi na ito hanggang lapit na mabulok. Makaganda at nasulog. Yan, natin tanim. Marami pa tayong pananim. Ito may nasisilip tayo isang mapupustuhan dito. Harap na tayo ng matutuntungan. Dito natin tanim. Okay, tingnan mo yung mga yan, gaya ng mga insekto, sila yung mga nagde-decompose na yan, diyan pala ang dami sinalim yan. Yan sila yung mga nagde-decompose ng mga nilalagay nating diyan. Ito yung dami. Ayan dami sila yung mga nagde-decompose. Kaya dalawahin na kasi hindi naman natin sigurado. Dalawahin na ang itanim para sigurado. Yan. Tapos takluban natin para hindi siya mainita. Tayong luya rito may luya rat tayo rito. Dito na lang natin itanim sa ako. May luya dahil dito natin itanim. Luya. Meron ditong kangkong.
Ito. Yeah. Uy, uy. Ay, di pala yun. Sama na rin natin para gusto na yung ano eh. Sama na rin natin yung kangkong. Ito. Tapos ilabas natin ng kaunting dulo para makaansi. Yan. Ayan na yan. Ayos. May tanim na tayo. Tapos yung plastic. Kasi natin magamit yung plastic. Kaya magamit pa natin. Maganda itong pang ano, pang buka yung kutsara. Kasi maganda yung kutsara. Pwede mo rin ng ano, pansalok. Kapag halimbawa kinulak ka ng lupa, pwede mo magamit yung ano, yung kutsara na pansalo. Kaya maganda yung ano eh. Ay, lagay na natin ulit yung ano, kutsara natin. Yun. Doon natin taguan ng ano yun, ng ating pango. Ano nga kutsara nga diyan? Tatlo na yung kutsara diyan. Dalawa, tsaka meron pang ano, meron pang isa doon. Yun. Kasi yung mga nakakikita lang natin diyan, yung mga tinapo na kutsara. O, kahit paano, yung mga tinatapon nilang mga gamit, nakakapakinabangan naman natin. Ito, nakakita ulit ako na yung mga tinapon doon sa ng mga taga-kitchen na mga balat-balat yan, oh. Mga balat ng sibuyas, balat ng patatas, yan pa yung mga pinagno ng cauliflower. Talagay nakakita na yung bulok na kamatis. Talagay natin diyan. Ay, yung sili, oh. Sili, oh, natubo na yung sili. Oh, galing na lang ito sa ano, sa mga baso-basuran na mga itinatapon. Tubo, ah. Natubo na yung ating dito ano, ating sitaw. Nakuha, naghagis ulit ako diyan ng ano, na yung buto ng ano, ng papaya. Inihagis-hagis na lang natin. Pati yung buto ng kalabasa, kita niyo yun, oh. Yan, mga inihagis natin na buto ng ano, buto ng kalabasa. Kaya natin ginagawa. Total, meron na naman tayong kalabasa na kumakaba. Yan ang ating kalabasa, oh. Ayan. Yan ang kalabasa natin. Kaya ganyan, kapag tayo may kalabasa na kumakaba, pwede na natin na yung mga buto natin hakita yun, oh, may mga buto pa doon. Samahan nyo ng mga buto. May mga kasama yan na ano, ng mga papaya. Iyagis lang natin yan. Ito na yung mga sabuntiyan ng mga kamatis, oh. May plastic pa. Alisin natin yung ano, plastic. Yan, yung sibulan yung mga kamatis na kuha. Ayan, ang kamatis na yan ganyan, yan ay ano, halos dikit-dikit yung mga ano, mga sibol. Agadahan naman ng ganyan, yung ibang mga ano, mga hindi siya malalakas, yun yung mga matutunaw, hindi siya makakasurvive. Ang makakasurvive lang dyan ay yung mga ano, malalakas ang immune system. Kaya ngayon sila ngayon ang bubunga. Yun naman mga ano, magiging fertilizer na sila. Mga natunaw, yan ang kagandahan yun. Yun, oh. Sibula na yung mga ano, kamatis, dami yung mga sibul, yan pa. Mga sibul ng kamatis. Kaya ganyan lang natin yan, oh, ginagawa. Kaya tayo, maalwa na tayo ng ano, ng mga pagkatanim ng mga sa mga sunod. Kaya ito yung mga kuwan, yung kalabasa ng mga inihagis diyan, papaya. Sila pagka sila napalapas. Ngayon yung ibang mga itinapon ko din ng mga bago, yung iba merong hindi pa nakalapat sa lupa dahil sa yung kasing ibabaw nito marami yung mga kung ano nung bagay na mga
tuyo-tuyo, ng mga kitchen waste. Ayan ngayon ang ano, nandun sila sa ibabaw. Ngayon, pagka nagtagal at sila na decompose na yung ano, mapapalapat sila sa lupa. Kagaya na yung ano, mga kamatis. Kamo dati-dati yan, yung mga kamatis na yan, yung mga nakakawang yan sa lupa kasi nandun sa ibabaw na yung mga tuyo-tuyo mga dahon. Ay di nasa ibabaw sila. Kita mo ngayon, sibula na. Ganun yan. Kaya ano, hindi matayo kayong maiinip sa mga kuwan dahil sa ano nga meron na tayo mga ano na sadyang mga napapakinabangan na gulay katulad ng kalabasa. O di bago matapos itong kalabasa, sisibol namin sila. Naku. At ayan naman sila, kung halimbawa naman sila nagsibol at sila marami, hindi naman sila makasurvive. Ang kagandahan naman, sila ay mapapakinabangan din ng lupa at saka ng halaman. Dahil nga yung kuhaan sila matidecompose, kakainin, mapapakinabangan sila ng mga decomposer natin diyan, mga decomposer na yung mga insekto. At sila naman ang magpapaganda na yung ating lupa na tanim. Katulad ng ano ito. Katulad itong ano, itong talong natin dito. Kita ninyo, alhamdulillah, subhanallah. Alam mo, masustansya kasi yung ano, yung tinatamnan natin. Gawa kasi na yung mga baso-basura nilalagay natin. Kung titignan natin yung ilalim, parang madungi siya. Pero yan ang gusto ng ano, ng halaman na meron na ganyan. Kagandahan din yan ay hindi na tayo bibili. Kasi kung lilinisin natin ang lilinisin yan, mangyayari, kailangan natin lagyan siya ng ano, na yung fertilizer. Para kung maganda yung hanap tayo ng mga manure, bawa animal manure, tapos yun ang ilalagay natin. Pero wala naman tayo, saan naman tayo kukuha ng mga ganon. O ayan, ito okay na yan. Mga kuwayan, kita nyo ito, mga dagdag ko din yan. Kaya pagka ano, dagdag lang tayo ng dagdag. Nakita nyo yung ating kuha, mashallah. Okay. Yan yung pagka green yan, napaka tingkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good. Voice. Video. Kaya tingnan natin yung ating patulaw. Kita mo, green na green. Ganyan kasi ang kagandahan kapag ano, yung tinatamnan na yan, ano, maraming mga sustansya na siyang nakukuha sa ano. Ay, pati nga yung iba, meron din dito yung ibang lahi. Tamo, yung mga ano, kitchen material na yan, mga pinagbalatan ng kawan, mga busil ng kalabasa, tayo diyan na rin yan nilalagay. Makikita niya kasi na siya ko nilalagay. Ah? Una, lady? Yeah, put. Ayun. Good. Ang dami nga dito ng ano, sibol ng ano, ng kamatis, Yan. Ng kamatis. Kaya yan, baka hindi ko na yun kayo. Basta agis na lang ng harvest yan. Ito may patatas diyan na ano, na sibol. Ito. Yan, kamatis. Kalabasa natin, Kaya pagka meron na tayong kalabasa na ganyan, na mga nasibol na, ngayon kapag tayo nagkaroon ng mga buto ng kalabasa, pwede na natin ihagis. Ihagis-agis na natin. Kahit na natin ihukay yan. Sisibol na rin yan. At halimbawa tayo naggulay, yung kuwang, pag iaalsin natin yung pinakabusil ng kalabasa, ihagis na yan. Yung ano. Tapos yung mga ano, mga halimbawa nakabili kayo ng ano, ng sitaw, isang talin sitaw, dalawang talin sitaw. Ngayon, tingnan niyo kung may magulang doon. Tapos yung magulang,
ano na lang nyo, isabit nyo na lang sa ako para huwag nyo nang gulayin yun. Para yun hayaan yung matuyo. Tapos meron na kayong palanim na sitaw. Katulad yan yung mga sitaw ko rito. Ayan yung mga tinapon lang. Yung kasing dito, yung kitchen dito. Pagka yung sitaw ay magulang na, hindi nila yun hindi hinihimay, hindi kagaya doon sa atin. Sa amin sa Pilipinas kapag may mga magulang dati nung ako'y bata pa, hinihimay ko yun eh. Tapos ang inalas ko lang yung yung pinakabala, tapos niluluto yung pinakabuto niya. Tapos yung mga mura naman, ayun ngayon yung pinuputol-putol. Ay dito, hindi. Ang ginagawa nila pagka ganyan, itinatapon na nila. Pagka yung magulang, kinukuha lang nila yung pinipili nila yung mga mura-mura. Tapos yun, ang ginugulay nila. Nakita ko, mga tinapon nila. Tapos yan, ako din. Kaya ako nagkaroon ng sitaw. Matuyo anong aking tinanim. Ngayon, kapag tayo may mga sitaw na rin, nakakuha tayo marami ng sitaw na mga namumunga na yung iba. Yung ibang mga sitaw natin, kahit minsan hindi na natin ibaon yun, iagis-agis na lang natin. Pwede na yan, iagis. Tapos yun pag kusa na rin yung tutubo. Lalo na sa atin sa Pilipinas at doon naman maulan. O edi ayos. Ito yung ating talong. Isang puno lang ito. Nung tag-araw ang ginawa ko dito, pinagapang natin yung yung talong. Pinagapang. Kaya meron ako ating ginawang video na yung pinagapang na talong. Dahil kasi kaya ako naman napagapang yun, sobrang ang init dito. Yung nangyari, yung advantage niya, yung kanyang tangkay, nagsibula yung tangkay niya. Kaya yun, nangyari. Mahaba siya. Mahaba ang kanyang hilaparan nitong ito. Nung pa nga, bala ko pa nga siyang pahabain siya ng pahabain. Ngayon naman hindi ko na itinuloy dahil kasi hindi naman okay na ang panahon. Kaya hinayaan ko na siya na ako. Pero ito, pagka ganito, pwedeng ihiga ulit. Kasi, pagka maihiga ako rin niya ulit ito. Pero kasi, ang nangyari kasi sa kanya, hindi rin siya masyadong makalaki. Kaya, dahil kasi wala, natatampilan na siya nitong kuwan. Kaya, mangyari sa kanya, baka ihiga ako rin dito sa banda rito. Dito, yan. Para siya masinagan. Ang kagandahan pa, lalapad na naman, lalapad siya, makakarating niya hanggang doon. Ito nga yung kita niyo yung talong na yun yung sanga lang niya na alibasa yung sanga na yan, ginawa ko, pinagapang ko rin. Kaya yun, nakaabot yun doon. Nakabot. Ayun pwede pa rin yun na pagkapangin doon. Gawa kasing mayroong isa rito na kuwan, hindi na tuloy na sinaga na araw. Kaya pagka baka ikuha para masinagan itong kabila ng araw. Total, hindi pa rin naman siya bumubunga. Ito, pwede pa rin itong pagkapangin dito. Dahil gawa kasing hindi pa naman, pagkagatong wala pa naman siyang bunga, yung sanga, pwede natin siya pagkapangin dito. Kasi kasi siya yung para siya makalayo ng kaunti dito. Yung ibang parte pati ng kawan, masinagan sila. Kaya sa halip naman na ating tatanggalin pa, ganyan na lang ating gagawin. Yan na lang natin. Kaya yung ating mga sumunod gagawin. Yung ating ang palaya. Ito mo yung ang palayang yan nagapang na siya rito. Ito namang ang palaya ayan, gagawin nyo kapag halimbawa bata-bata pa siya yung ang palaya, gagawin nyo
gugulayin niyo muna ninyo siya kasi hindi pa naman siya bumubunga, pwede nyo kuhanan siya ng kuhanan ng ng panggulay. Pagka kayo magigisa kayo ng munggo, tapos yan kuhanin niyo yung tapos kapag kasi nakita niyo lumalabas na yung kanyang mga bukong bulaklak, pwede pa rin. Tapos pag ni naka suli na uli, kuhanin niyo uli, talbusan niyo uli. Makatatlo kayong beses na magtalbos sa kanya, tapos hayaan niyo na siya na na lumago, dahil kasi ayun, pwede na siyang magbunga. Ang kagandahan kasi kapag yung halaman tinatalbusan natin, yung puno niya nakakalaki muna siya, nakakalaki dahil kasi yung kanyang pwersa, pag naputol nga yung kuwat na talbusan ninyo, pupokus muna siya dun sa kanyang puno, kaya siya lalaki ang puno, tataba ang puno niya. Tapos pag sinamunga, medyo makakabukas siya ng ng malaki-laki, kaya yun ang kagandahan din ng yung mga palaya na yan, galing lang din yan sa basura. Nakakita ko din yung mga basura, marami pala itong mga mga buto-buto ng ng ampalaya. Kaya yung pagkalat natin dito sa ating taniman, yan itong sumibol siya. Kaya yan ang dami, lalo nga doon, naparami doon sa kabila doon. Dito nga may mga ampalaya din. Itong ampalaya, kita mo, maano na siya. Buo ko na yung yung ng bulaklak. Yan, pagka ganyan, unang pwede na yung talbusan. Talbusan mo ng talbusan. Kasi kapag pabubungahin, maliit pa yung kanyang puno. Kailangan yung puno, patabain muna. Puno. Para lumaki-laki muna siya. Ito yung ating rito, yung ating tal. Ito pinagapang ko rin ito dati. Yan, ito. Pag tanong nangyari, yung nasa ilalim na yan, nakuha, hindi siya nakasip. Ito, para ito gagawin, pag pwede itapa ito. Itatapa para mainitan yun. Pagkatapos, siya naman, ang mangyayari ay makakalaki. Ito kasi may bunga na itong isa kaya hindi na pwede. May bunga kasi mapapalapat kasi sa lupa yung bunga. Ganda ng bulaklak ng ating ganda ng bulaklak ng ating nakita dito yung yung dito sibulan na rin yung mga yung mga kamatis. Tikay dito daming daming nagsibulan na kamatis dito. Nilagyan ko yan ng yung mga mugbog ng ng bawa, kaya tsaka yung uli. Kaya pagka may uli kayo dun sa lagay nyo dun sa sa halaman, yung mga alikabok ng bugbog ninyo dun sa sa inyong halaman. Maganda kasi yan, mga alikabok ng pinaglutuan. Kaya yan, nilagyan ko ng alikabok. Yan kasi yung pambalas yan, tsaka yung mga namamaho, yun nakakapag filter yung pinakauling. Kaya yan ang kagandahan ng may uling yung ating pinagtatanim. Itong ating pundol, humaba na, nag-umpisa lang yan dun yung pundol na yan, umabot na hanggang dito.
Kagandahan na yung kondol na yan. Nagugulay din pala ang ano. Ang talbos niya talaga kasi sinubukan ko nga. Ay ayos din. Kuha. Anyway, itong pala ito, may nag-umpisa na siyang ano, umuko ng ano, ng bulaklak. Pag ano, kaso yung kanyang pinaka ano, puno, ano, payat pa, kaya hindi pa dapat pinabubunga yan ganyan. Ito, napakarami nga ng ano, nagsibulan din ano, ay may mga sumisibol pa rin, no? May mga sumisibol pa rin. Ayan dami. Yan kasi galing doon sa basurahan, pagkakadami pala na yan. Nakuha, siyempre hanggang sa dami na ano, pinapakain. Kaya marami silang nilulutong gulay. Nagkataon ng kanilang nabili na ang palaya marami, medyo magulang-gulang na. Kaya palagay pala dito yung maraming buto. Dito kasi napatambak kasi doon sa kabila doon na ano, ano na, napakarami na nailagay ko. Ngayon dito yung nagkataon medyo ano, kukunti yung mga nakalagay na basura. Kaya dito ko napalagay ang madami. Kaya naman ganyan na ano, nangyari. Taklob ako pala. Kasi merong iba dito na yung isang lalaki ano rin. Gulit pa rin ng patatas. Buti naman din dapat yung nagharap lang sa ibang taniman. Yan, ito mo. Ito may tinanim tayo dito dating pinulahan na kawan. Talong. Ayan, may talong pa pala rin na sibol doon, no? Ito may mga laki-laki na. Isa ako na ilipat kapag nagtaglamig na. Ngayon kasi ano medyo mainit-init pa, kaya mahirapan pa yung ating halaman sa kana. Kaya diyan yung ating ampalaya diyan, pagkakadami yan, yung mga kalalagay ko lang yung ng uling. Igalagyan ko rin niya ng uling yung ano, ang ating self water. Itong sitaw natin dito nakakaba. Katulad itong sitaw dito, ginawa ko yun, isa natalbos ako. Ito, pag ano, pag ako mamaya matalbos ako inshallah. Matalbosan natin yan. Mamaya kasi hindi pa naman siya bumubunga. Kaya ganyan yung ating halaman. Halimbawa, yung dito sitaw, hindi pa naman siya bumubunga. Para mapakinabangan natin ay kuhanin na natin yung kanyang kanyang talbos. Para kahit bata pa siya, napapakinabangan natin siya. Yan, katulad itong ating kalabasa. Yung ginawa natin sa kalabasa natin, hindi pa siya bumubunga, kaya ang ginawa natin para mapakinabangan ay tinalbusan na. Kaya yung matalbusan na, nakita mo na anong nangyari, nagsuloyan yung kanyang tangkay. Yan. Nagsuluyan yung mga tangkay na yan. Kaya ganyan na nangyayari kapag yung kahit ang ating halaman ay tinanim hindi pa natin napapakinabangan yung bunga, ay doon tayo mag-uumpisang makinabang doon sa talbos naman niya. Yung ating ditong sitaw yan napakinabangan natin itong sitaw, yung bunga niya. O yung maputi yung kanyang mga bunga. Ayan, biro na naman siya. Nagkumpisa na naman siyang alhamdulillah. La ilaha illallah. Ay, yung yung kulitis dito.
napanguha natin no? Tayo nyo, nagsulo yan na naman. Ito yung kulitis sa atin dito, kahit paano marami na tayong mga napuputi dyan sa ating na-harvest siya sa ating kulitis At ang daming, marami pa rin mga sibulan dyan sa ilalim. Ang mga kulitis. Kaya pagka ganyan, marami yung ating yung ating mga tanim dito, halos parang siksikan na. Ganyan lang ang technique nito mo. Tatanggal ko yung mga dahon. Pinagpuputol ko yung mga dahon ng kalabasa. Yan, ngayon, kasi sinaga na yung pati nga itong dahon ng sitaw pinagpuputol ko Pinagpuputol natin yung mga dahon ng sitaw para mga sinaga. Nakita nyo yung katapal dito, hanggang dito yung mga sipol ng mga suli ng kalabasa. Yung matalbusan natin to. Kaya yung yung halaman natin habang natin tinatalbusan, lalo siyang dumarami. Kaya yung ganyan ang kagandahan ng ating halaman. Yung katod, meron tayo doon na kuha mamayang hapon, pwedeng makuha itong alas 10 na yan kasi siya hindi na siya diyan bumubulak lang dahil ng siya na iinitan kasi saya diyan bahay na iinitan yung gang nakakanlungan nakukuberan siya. Kaya hindi ko gusto kasi ng ganyan. Ang tawag pala diyan Vietnam rose tawag siya. Ang kagandahan din. Kaya dati kasi may natulo na tubig kaya ako nakapagtanim siya. Ngayon kasi naglakihan na itong mga kalabasa. Kaya hindi na siya masyadong nainito. Dati lang bumubulak ko hindi yan kasi lantad na lantad siya din sa araw. Punta naman tayo dun sa ito may bago akong tanim dito ng malunggay. Ito yung malunggay kong tanim. May war pala ito na pagtalian. Wala na yung kung ano yan. Hindi na pala maalas yun. Tinamna ko rin ng sitaw sa kalabasa. Yan sibula na yung yung mga sitaw na mabilis tumubo ang sitaw. Mabilis tumubo. May tumubo na rin yung yung itong kalabasa nagtubuan na. Maitim kasi nilagyan ko ng uling. Diyan natin ang uling. Nakakita tayo ng balat ng saging tuyo. Yan, ilagay na natin diyan. Tamo kung titinan nyo, ang dami Alam mo napansin ko, yung palang halaman, kahit sila marami basta patuloy lang natin lalagyan ng ng mga nabubulok na bagay para sila kahit sila marami silang sustansya rin na nakukuha. Kaya wala palang problema kapag marami. Doon ko nasubukan yun doon sa kabila. Dami kong tanong na ng mga kalabasa. Nilagay ko na isang kumpol na isang bukay nga. Tapos ang daming buto ng kalabasa nagtubo Tapos sabi ko nako baka ay nangyari. Siyempre baka ito mahirapan manghina ito. Mga yaya. Tabay ayos din Ay palabasa nga yung dapat tuloy-tuloy din ang ating paggagay. Kung nakakita tayo mga basura na yung mga nabubulok. Ay tuloy-tuloy natin na dagdagan ng dagdagan. Kapag nakita natin na kukunti na, dadagdagan natin na dagdagan. Kaya ganyan ang ginagawa ko dito.
Katulad itong bagong tanim nitong malunggay na ito, o di ang gagawa natin eh lagyan natin itong kuha. Dito naman matagal lang ito hanggang hindi nakatagna. Kaya yan, marami pa rin kahit paano, marami mga fertilizer pa rin sila dito yung masisip-sip sa sa ilalim. Ngayon siyempre ay kokonti lang yun siguro, kaya naglagay na tayo dito ng ng mga bagay na nabubulok para kapag tuloy-tuloy yung kanyang na may makukuha siyang pagkain niya diyan. Yan ang pangyari katulad dito. Then, palibasa dito kahit sila kumpul-kumpul sila diyan. At yung naman tuloy-tuloy man ang paglalagay natin ng kanilang mga pagkain dyan. Eh walang problema, maganda pa rin ang kinakalabasa. Kaya yung kalabasa. Ganda naman, malago. Ayun kapag halimbawa kumpul-kumpul sa tikuan natin para siya manghina, ayan magdidilawin ng dahon. Nakita mo kanya mga dahon, no? Talagang matingkat ang kanyang pagka-green. Nakagandahan pati na yan kapag marami ang maraming tanim. Marami din yung mga yung mga dahon na matutuyo. Siyempre maraming mga magiging magulang na na dahon. Tapos yan naman ngayon yung magiging fertilizer diyan. Kaya yun ang kagandahan din. Kaya sa pagdami ng ng mga halaman na nakatanim diyan, ay ang lupa pataba ng pataba. Pataba ng pataba. Kasi kita niyo yung sa gubat. O doon palibasa ang mga halaman doon siksikan. Ganyan ang ang maganda sa taniman, yung kailangan siksikan sila. Sobrang siksikan nga parang hindi na masyado maingitan yung yung lupa. Doon ang lupa sa sa gayong mga kagubatan, pataba ng pataba. Kumpara dun sa sa ating taniman na laging malinis, tapos madalang yung ating mga mga tanim. Ang nangyayari, ang lupa lang papayat ng papayat. Kaya nangyayari, kailangan lagi nating lagyan ng ng fertilizer. Siyempre yung minsan naman kaya nagkakaganyan yung kasing katwiran ng ng mga magtatanim. Halimbawa ikaw may talong, kapag yung sobrang dami ng talong mong nilagay, yung mga talong hindi na bumunga dahil nga kasi sila siksikan sila. Ngayon ang gagawin doon sa ganung bagay na ang magtatanim kayo ng talong, ang gagawin nyo siyempre madalang inyong tanim na talong, pero ang gagawin nyo para magkaroon pa rin ng siksikan ay tanim nyo siya ng ng mga halaman sa baba na yung mababa lang, tapos doon sila sa ilalim siksikan. Yung mga iba't bangal pwede nyo tanim ng mga kamote, ng kalabasa sa ilalim ng ng talong, o kaya mga petsay, mustasa. Kailangan kasi yung ang lupa laging puno ng mga halaman. Kasi kung halimbawa tinanim natin talong, hindi natin pwede siksikan yan ng maraming talong dahil kasi baka hindi sila nga bumunga, dahil kasi hindi lang masyado silang masisikatan kasi kailangan ng sikat ng araw yung yung mga tangkay ng talong para sila makapangunga ng makapamunga ng ayos. Ay ngayon kung halimbawa siksikan maraming talong, mahihirapan. Tsaka minsan nagiging tirahan ng mga insekto. Ngayon para maiwasan yun, tangan natin ang ibang halaman doon sa ilalim, mangyayari siksikan pa rin ng ating kuha. At ang lupa pataba ng pataba. Tapos yung mga dahon nito na mga wag nating alisin, ilagay lang natin doon sa ilalim na kuwan. Sa ating kasi nangyayari mga kuwan, ang gusto lagi malinis kasi ang kuwan nila yung pagkakil mga insekto doon daw tumitira. Tingnan nyo doon sa sa kagubatan. Halos wala nga mga insekto doon
ay nasa ng mga insekto ng mga maninira. Kalimitan diyan sa mga farm natin. Kasi nga yung sa farm natin, ang style kasi na natin ay yung gang malinis. Ay di kaya naman siyempre pagka malinis, kaya kitang-kita agad ng insekto. Oh, di ba halimbawa malinis, may hinahanap ka at malinis. Halimbawa, mayroong isang bagay doon na kuha. Halimbawa, may hinahanap kang pera. Yung pera doon nalaglag, palabas yung malinis yun. Di ba yung pera kita mo agad, yun ang pera. Kasi malinis eh. Pero yung isang pera, nalaglag yan doon sa isang masukal, nahulog doon. Di ba ang hirap mong makita yun, dahil kasi wala eh, sukal na sukal eh. Dami mga iba't ibang klase, mga damo, may matataas, may mabababa. Paano mo agad makikita yun? Ganon din ang mga insekto. Kapag yung insekto ay pagpunta sa mga lugar, ang target nila ay talong, ay palabas ay hawan yung talong, ay walang masyadong kuwan, kita agad nila, malayo pa agad. Ano agad ng kailang radar, yun, talong. Ayos, kitang kita agad. Edi madali nilang mapupuntahan yung sisirain nila. Kaya yung dapat gawin ng mga farmer, ito yung gagawin ng farmer, ay bili tayo ng ng insecticide. Sa mahal din ng na insecticide. Pero kung yan ay ang ating taniman yung halo-halo, halimbawa mayroong isang insekto na ang target niya ay talong, di papaganahin yung kanyang sensor. Ang sensor na yan si talong ay wala, hirap yung kanyang sensor kasi ang mga tanim doon ay halo-halo eh. Gulo yung kanyang sensor. Kaya hindi kanya matukoy. Kaya ganyan ang Kaya sa kagubatan yung mga insekto ay sila hindi pumupunta dun sa kagubatan kasi nahihirapan yung sensor nila kasi halo-halo yung mga yung mga halaman dun sa kagubatan. Kaya doon na lang sila pupunta sa mga farm kasi nga doon sa farm ang mga tanim ang dali-daling makita kasi halimbawa palay, mga palay doon, kita agad, malayo pa, agad na-sense na kanya ng sensor. Tapos halimbawa ampalaya kasi yung mga tanim doon puro mga ampalaya lang. Yung mga tanim kalabasa lang, mais, puro mais lang ang tanim mo, kaya madaling ma-sensor. Kaya yung mga insekto, hindi sila natira sa gubat, doon sila sa mga farms. Nakakatira man sila doon sa gubat pero sa tabi lang. Kasi doon lang sila natigil. Pero malapit sila doon sa farm. Kasi ang target nga nila ay yung farm. Kaya kung tayo magtatanim, hayaan natin yung gubat. Hayaan natin mga ang importante naman doon sa ating kuha, yung tayo may ma-harvest, yun ang importante. Kaya huwag natin isipin yung kayong mga tsaka tayo naman maaluwan, tsaka ang ating paling kakainin yung natural talaga. Sabi natin talagang natural lang, kagaya nito, natural lang. Kahit naman natural kita nyo makikita naman natin sa sa dahon. Kung ang ating gulay pagka ay maganda pag ang pagkakato, makikita natin sa itsura ng kanyang mga dahon. Yan marami siya naisipin natin ay madumi dahil yung mga may mga bakterya. Ang ating katawan kasi kailangan talaga rin ng kasi ang ating katawan maraming bakterya ang ating katawan. Ang bakterya naman merong bad bacteria at saka good bacteria. Pero yung mga garto, yung mga mula sa gulay, ayan mga good bacteria yan. Kasi minsan kung iisipin tayo iniisip natin yung mga bacteria parang kalumi tapos kakainin natin. Akala natin masama sa katawan. Hindi masama sa katawan yan dahil kasi yun yung di ba yung mga suka. Yan suka, di ba galing sa mga prutas yan, sa mga gulay, yung suka. Pagkatapos yan mga binulok, yung kuwang yan. Sino mga nagaano na yan, nagagawa niyan suka. Di ba rin mga bakterya, tapos yung suka, minsan hindi sinasama natin sa luto, hindi naluluto sila. Minsan naman hindi, sausawa natin. Di ba sariwa yung bakterya na nato, na napakaraming bakterya ng suka. Katulad ng mga alak,
yung mga alak. Di ba mga alak ay mga bakterya yan ang naggawa ng alak. Pero tayo tuwan-tuwa natin. Hindi naman natin niluluto yung alak yung kahit tsaka kahit lutuin mo yung yung alak, niluto mo yung alak. Meron kasi mga bakterya, hindi rin sila namamatay. Wag na yung yun na lang mga bagoong. Ito yung mga bagoong. Mga bagoong, mga yan ay gawa din niya ginawa rin niya ng bakterya, kaya yan ang ginagamit natin sa ating mga luto Muisipin naman natin yung alak ay niluto, di wala na yung bakterya. Ito naman mga ganitong mga pagkain naman, di ba lulutuin naman natin ito na di kaya kung may bakterya kung ayaw natin ng bakterya, mamamatay din siya kasi hindi naman natin kakainin ng hilaw yan. Kung halimbawa naman, iisipin natin na meron kasi mga gulay na kinakain ng hilaw. Ang atin namang pagkumpara, yung suka na sinasawsawan natin, hindi naman natin niluluto yun. Di ka mga kain tayo, halimbawa, nagprito tayo ng isda, sasawsaw natin sa suka, tapos may sili, tapos kakainin natin. Di ba hindi rin naman natin luto. Pero bakit hindi natin iniisip na yun ay maraming bakterya yun? Dahil kasi nga isang galing nga sa mga prutas na binulok natin, at tapos ginawa natin suka. Di ba marami, ganun din yun na ang atin yung isang yung hangin na nilalanghap, di ba napakarami na yung mga bakterya. Ang ating yung katawan, puro bakterya yan. Ang ating katawan, ang loob ng ating katawan, puro yan bakterya. Ang mga meron nakakasama talaga yung katulad yung mga virus na nakakapagdulot ng cancer. Yan ang mga masasama. Yung halimbawa, mula sa mga bulok na mga bulok na karne, yan mga masama yan. Okay. Pero yung mga mula sa mga gulay, mga prutas, yan yung mga ganda, mga nakakatulong sa katawan natin para ang ating immune system ay maging malakas mula sa mga bakterya. Katulad ng nagpapalago sa halaman, mga bakterya din yan, yung mga kasi kapag wala din yung bakterya ang ating halaman, hindi makakalaki. Kahit tayo, marami mga bakterya pa sa ating loob ng tiyan, siya yung nagtutulong-tulong din para yung ating mga kinain ay matunaw sa ating tiyan. Kaya kailangan ng ating mga bakterya na Kaya nga yung mga bata, yung mga bata, ayan, ginawa ng Diyos na yung bata hindi muna siya marunong maglakad Yung bata, tayo magtataka kayo. Bakit ang pagkakagawa ng Diyos dun sa bata ay yung hindi ka siya nakakalakad, ay kita niyo yung 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 mga baka, kahit yung mga kabig, yung mga hayop. Tingnan niyo, bakit niyo pareho lang din mga isinilang yun. Pareho lang galing din sa sinapupunan. Bakit yung mga baka, kapag kasi isinilang, mamaya nakakatayo na. Yung mga kambing, nakakatayo na. Tingnan yung mga bata, mga tao. Kapag sinilang siya, napakatagal bago siya, kailangan pa yung gumapang bago gagapang pa siya, bago siya mag-umpisang yung may tayo na yung kamay tsaka ang paa. Matagal bago pa siya medyo makakatayo, nagamit lang ang paa. Kasi kailangan na siya makagapang muna, makakain siya ng mga maruruming bagay. Kasi yung mga maruruming bagay na yun, ayun yung magpapatibay ng kanyang immune system. Kaya nung unang panahon, matitibay ang mga tao dahil kasi mga hayalang pagkapanggapang din yung mga bata. Kaya matibay ang kailang katawan nung sila lumaki, kaya mahaba buhay ngayon, kaya maiksi na ang buhay ngayon. Ngayon yung mga tao, yung mga magulang, yung mga masisela na, yung kailang mga anak kaayaw na makakakain ng medyo marurumit kapag medyo napagapang agad hugas agad yung kamay. Yung bata, pag nasinusupsup yung kamay ay kaya nangyayari yung mga kapag sila lumaki, maiksi na ang buhay nila.
Kasi ang kanyang immune system, ano na mahina na immune system. Hindi ka kasi sila nung bata pa, nakakain na bang marumi. Ay nung unang panahon naman ang mga halos lupa lang, kaya mga bata nun gapang dyan sa mga lupa. Ay ngayon lahat ng mga bahay ng tao ay mga samentado na. Kaya hindi na sila nakakagapang dyan sa lupa talaga. Lalo na ngayon ang mga bata, hindi na naglalaro sa mga damuhan. Kasi ngayon uso na ngayon ang mga sa cellphone, doon wala naglalaro. Kaya ngayon, paiksi na talaga ng paiksi ang buhay na. O siya, sige, maraming salamat. Hanggang sa muli.